from the media, and of course, for Grand House for having us. Thank you so much. So now, this afternoon we'll bask in the harmonious sound of music as we celebrate the new singles of Sparkle artists Akira Kurata, Sean Salvador, and Seb Pajarillo. Let's give them a big round of applause. Reminders again for the press, later we will have a Q&A with them. So prepare your questions. I know you're all excited to ask them their inspiration of their songs, how they're doing now with their new track now in singing. So before that, we officially start this musical journey. We would like to acknowledge the presence of our esteemed GMA and Sparkle executives, Sparkle's PR events and digital head, Ms. Rochelle Tuazon Chavez. Please give her a round of applause. Senior Manager for Music Production, Ms. Rocky Gacho. Thank you for gracing us with your presence. And again, thank you so much to our friends, to our media, and to Grand House for having us. So without further ado, let's introduce our first artist this afternoon. He is a budding singer whose vocals were made for ballads. Dubbed as the Japinoy Balladeer ng Cavite, this performer started his stint as part of the first ever Sparkle Campus Cutie. Let's all welcome Akira Kurata! Yes! Akira. Yes. Para naman wala tayong energy for Akira, let's all welcome Akira Kurata! Go, Akira! Po. Ay, medyo busog po ako ngayon. Anak ni Akira. So, my name is Akira Kurata po, and I'm going to sing Dancer. Sana magustuhan niyo. Dancer niyo po. Di ba sa'yo bakalak eh? Hindi mo makakatulong. Laging nagkakasalan ko. Hindi lang sinasabi sa isipan. Wala akong bakit ipalaran ko. Nung parang
start the show. Grabe naman. Let's all give him a big round of applause. That was Dahil Sa'yo by Akira Kurata, and he just released this single last August. Again, let's give a big round of applause for Akira. Thank you so much for that performance. Now, let's move on to our next rising star who starred in GMA shows Mga Batang Riles, Pepito Manaloto, and Tolls. Apart from acting, he also charmed the vocals. And now, he will be singing us his new debut single, Get Through. Let's all welcome Sean Salvador. Yay! Good afternoon. Sorry, hindi pala na-on. Hello, Sean. Anak mo yung Hello. Yan, okay na. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you po sa mga press sa pagpunta po dito at i-celebrate ang media call namin mga release ng single. At short background about myself. This is my very first single, tapos I'm really excited nung pinesend sa akin ito nila ni Rocky. And nung nirecord namin to, sobrang heartfelt to at very personal to me dahil talagang gumawa sila ng song na about my experiences kasi part yun ng interview nila sa akin na nagpumasok ako ng Jimmy Clips. So this song is called Get Through. I hope you guys like it.
Thank you very much. That is getting through. A round of applause for Sean. Grabe naman, may pakilig-kilig naman to si Sean. Siyempre, thank you dahil Giga. Yes, thank you so much again, Sean. Thank you very much. Alright, and now for our last performer, a very promising actor and a singer who makes hearts skip a beat. Grabe naman. He has starred in GMA shows such as The World Between Us, Daig Kayo ng Lola Ko, and Pepito Manaloto. As a singer, he has released singles Want You and Dati Pa. And last July, he dropped his newest song, Guhit. Let's all welcome Seb Pajarillo. Hello everyone, nagkita naman tayo. Sana hindi pa tayo nag-aasaway at this point. Parang gano'n. But anyways, thank you for joining us here. Thank you for the press dahil ayan, nabibigyan niyo po kami ng opportunity para ibahagi po sa inyo yung mga pinagirapan po namin kanta. So maraming salamat po sa inyong oras and for helping us promote our singles. So yeah, this song na kakantayin ko, it is a very, I would say, relapsable song. No? Medyo masakit siya, gano'n. Even kapag kumakanta ako, nakakalimutan ko minsan yung lines kasi mas nauna emotions rather than singing itself. But, ayun, hopefully na lang ma-enjoy yung kantang to. And yeah, this song is called Do It. Let's give a big round of applause for Seb.
No, parang may hugot talaga siya eh. At because may hugot ka, yung mga press natin, ang dami nilang tanong about it. But before that, I'd like to call on Akira Corata and Sean Salvador. Yes. Okay, so the three of you may sit down. Before anything else, the press wants to talk to you, but before that, please greet them and invite them to listen to your new singles. Seb? Ayun, so once again, thank you talaga ng marami sa oras na binigay niyo po sa amin para samahan po kami sa pagbabahagi sa inyo ng aming kanta. So very much thankful po kami sa inyo. And sana po ma-stream niyo po yung mga music po namin, yung songs po namin, which is available now on all streaming platforms po. Pero before, sa lahat na to, in general, maraming salamat po kayo. Akira? Ako po, napakasaya po na na-experience ko po yung ganitong bagay kasi syempre, medyo baguhan pa lang po dito sa industry na to and napaka-laking opportunity po na nandito po ako ngayon. And kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you po sa mga press na dumalo. Hindi niyo po alam kung gaano ka-importante po ito sa amin. Dahil ito yung first ever single ko, pero hindi ko pa alam sa kanila. Pero yun, importante po ito sa amin dahil nandyan po kayo para tulungan kami promote yung single sa amin, yung song sa amin. At yun po, yes, my song Get Through is now streaming in all platforms. Thank you po. Yay! So now I'm sure the press is dying to know more about your songs and have a little chit chat with each of you guys. First, let me call Miss Kate Adhar. Miss Kate Adhar of Random Republica. Thank you. Kanta ka muna. Hello. Huwag naman ako. Okay na. Thank you. Hi, good afternoon. Congratulations. Yung first question, ano yung naging process sa pagpili ng song and how meaningful are these songs to you? Especially sa'yo na first single. Ako na lang po unang sasagot. Yung naging process po nito, una po, nag-present sa amin sila Miss Rocky ng plan nila na isign kami sa GMA playlist. So once na pumayag po kami mag-sign, nag-present na sila ng songs. So actually, before yung song kong Get Through, meron kami isang na-record na song na hindi nagsang-ayon sa aming mga plano. So nag-move forward kami to another song and this is Get Through. So Get Through is the second song that we recorded na actually na nilaunch na namin. So, ayun yung mga process na pinagdaanan namin. May first song na hindi okay sa amin hanggang sa another song ulit na naging okay na. Tapos, yung meaning nito sa akin, yung Get Through, kasi gusto nila yung songs na pinoproduce is very much relatable to the singer. So, before that, nag-interview sila about me, about my experiences. So, nakwento ko before I had a 5-year relationship. Yes. So, saktong-sakto yung writer, si Natasha Correo, may song siyang ginawa for me na basta yung tema is about love, na pinaglalaban ng love kahit na alam mong mag-feel na it's really worth fighting for if you just get through with it. So, yun po. And actually, ang theme ng song ko, yung Get Through. Well, sa akin po, same lang din po yun sa kanya. First single ko din. And pinapili po ako ng 5 na songs. And dun po, pumili po ako ng isa. And actually yung dahil sa'yo, medyo different pa po siya nung pinaka-una. Medyo ano pa po siya, slow. And sabi ko po na may nirequest din po ako na medyo baguhin. And ganun po sila kabait na napalitan po nila agad and mas sukat na po para sa akin po. Yes po. And yun dahil sa'yo po na kanta na yun is more about the person na iniisip mo palagi. Like kahit natutulog ka, kahit kumakain ka, hindi mawala sa isip mo yung tama yun. And
yun po yung dahil sa'yo. Hello, Miss Kate. How are you? Ready na ba kayo? Kasi medyo mahabang chika to. Magkuha pa kayo pagkain dyan. Pero yung sa akin naman, I think it's the same process with everyone. Thankful na rin po ako ng Miss Rocky, kanila Miss Bambi, kasi nagkakaroon talaga ng difficulties when choosing songs dahil ang daming ilalapag sa'yo. Tapos with their help, with their guidance, sasabihin nila, Sir, I think maganda sana sa'yo yan, pero I think you could do better. Ito mas bagay yata sa'yo. So meron kaming process na gano'n na ginagawa. With Guhit naman, the reason why I chose this song is nung time na we were picking a song, gusto namin may kwento yung other singles ko, and including this newest one. This is my third single na po. Yung very first single ko, it's called Want You. So it's a story that tells a person how deeply he can love someone. And then yung second single ko naman is called Dati Pa, which is heartbreak naman to. Dito ang kinakwento niya naman is parang saan ba ako nagkamali, pwede ba natin ibalik sa dati, gano'n. So gano'n. And then itong third song naman, gusto namin i-end yung story nito, or maybe probably may katugtong na to. Pero yung Guhit naman po, this is more of an acceptance song. So, okay, let go na tayo, pero ina-accept ko na what once was will always be in the past. So, yun na lang siya. Okay, sorry. Yeah. Pero ang hirap trilogy naman. Pero ang hirap nga nung process na na-record namin siya dahil not because dahil sa timbre ng mga or yung for example, pinagpipiligan namin, pero it's more on the emotions na gusto namin i-show. And especially nung time din na nire-record ko to, it was hard for me dahil personal reasons and relationship problems. So, yung bawat word dun sa kanta, parang, grabe naman, sinulat niyo ba talaga to or ako yung nagsasalita? So, ayun, may mga instances kami na nagre-record tapos nanginginig yung boses ng But yeah, all in all, thankful pa rin po sa Jamie Playlist. Okay. Thank you. And for my last question, if there's, and alam, we know na nasa simula pa kayo ng career soon. Pero if there's a prayer or a wish you would na gusto nyo mag-manifest in the future, ano yun? For your sake. Prayer, hindi, wish kasi Well, the goal is to be known best for acting. So, yes. I've studied theater. Actually, I had already gone 2 courses in college. First is business and the second one is theater. After I graduated from my first degree, sa sobrang passionate ko about acting, I joined theater for another course and finished it. And gusto ko po talaga makilala sa pag-acting. And syempre, bilang artista, hindi ka lang naman syempre dapat nasa actingan lang, sa dancing, dapat all around. And kaya tayo kumakanta din sa Jamie Playlist. So that's my wish or my prayer na to be known as a good actor and to win awards as an actor. So sa akin po, very simple lang po yung akin. I want to be known for being myself po. Yes. Kasi po, I want to win for being myself. kasi po, syempre yung mga ginagawa ko po ngayon as acting, singing, gusto ko po siya mapakita as sa kaya ko pong gawin. And sa akin po kasi, ewan ko po kung sa akin lang, kasi pag may namimit po akong tao, ewan ko po, bigla-bigla na lang nag-gets ko yung tao and nagiging comfortable sila sa akin. And kaya, yes po, kaya hindi lang naman po singing or acting lang po yung nagagawa ko. I am more on sports din po. Hindi lang po halata kasi payat. Pero, ako po, sport din po. Volleyball, swimming, and dati po nagtaekwondo. And yun pa lang po. Yes. Thank you po. Para sa akin naman, in terms of singing career, meron akong mababaw na parang dream and syempre yung bigger dream din. Siguro, unahin ko na yung biggest, yung parang sa big dreams, no? Syempre, andun pa rin tayo sa
pangarap na makapag-concert man lang na sa akin lang lahat yung buong stage, yung mga tao kumakanta. Pero in a wholesome level, yung sa pinakamababa, honestly, sobrang sarap sa feeling. Yung tipong naglalakad ka lang sa labas tapos maririnig mo yung kanta mo play out in public. No? Parang, uy, nare-recognize ako. Kahit sobrang, alam mo yun, sobrang shallow niya, pero yung pinaghirapan mo na parang nakikita mo na na-appreciate ng ibang tao. Pero long-term wise or yung parang biggest talaga is concert, iba pa rin talaga yung effect nun. Na lahat ng pinaghirapan mo, sabay-sabay kayong makikinig, manonood, tapos kakanta. So, ayun lang po isa. Naming. Yes, huh? Thank you. Wow, nakaka-touch naman itong mga story ng mga boys. And thank you again, Miss Kate Adahar of Random Republica. Now, let's move on to Mr. Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello, good afternoon sa inyong tatlo. Ayan. Unang lang, question namin ko lang. Si Sean, ikaw yung Salvador? Ako. Any chance related ka sa Salvador clan? Hindi po related sa mga Salvador. Okay, sige. Ayan, okay. Ito na my next question. Next question ko is para sa inyong tatlo. Growing up, sino yung mga naging influence nyo sa music? Sino yung mga lagi nyo napapakinggan dati? Ako po si Harry Styles and Michael Bublé. So, yung Get Rain po talagang peg namin, Michael Bublé songs. Okay. Ako po, panahong broken pa po si Bruno Mars. Yes, tawal. Tsaka po sa local Ben and Ben po. Nung bata pa po ako nung dumating po ako dito sa Pinas. Pinakilala ko sa akin ng song na Bibingka. And tinutugtog ko pa rin po siya kahit hindi pa po Pasko. Pinulit-ulit ko po. Okay. For me naman, biggest influence ko when it comes to singing is mga relatives ko po. Especially yung tito ko, which is si Harry Santos, most probably. Siya po. Pinoy pop. Yes. Po, yes po. Sa kanya po talaga ako parang na-build yung craft ko when it comes to singing. Every time na may family events, hindi talaga mawawala yung karaoke. Tapos magkakaroon ng sense of competition. Yan, diba? Siyempre, ganyan. So, I would say, siya po yung isa sa biggest influence ko. Yung mga iba ko po dito na kapatid niya po. Pero siguro in the music industry, idol ko po talaga si JR. Ibang iba talaga yung kumukulot. Ano yung tulog? Ano yung bell? Pero yun po. Okay. Next question ko, last na rin. Kung magko-cover kayo ng isang kanta, ano yung gusto niyong bigyan ng cover? At bakit yun ang napili? Sa akin siguro yung Week by SWV. Kasi parang, alam mo yun, yung simula pa lang gumugroove ka na agad. Parang nakakakilig siya and at the same time ang sexy ng tunog. Okay. Sa akin naman po okay. Medyo bibingkaan, di ba? Siguro sa mga songs po ng Ben and Ben. Kahit solo lang po ako doon kasi sila po, dalawa po sila kaya lugi po ako. Pero kaya naman po kahit ako lang mag-isa. Okay. Ako naman po, siguro may isang song na tumatago sa akin ngayon. Title ng Kahel na Langit. Kahel na Langit. Okay. Yun po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Jeff Fernando. Now, let's move on to Mr. John Bueno of Kumagkao. Hi guys. Hello po. Ayan. I know you guys barely because of course I've seen you in the other network, Sean. And of course the press con and tayo. I'd like to address my question to you in different ways. Kasi parang yung songs ninyo nasa different stages of a relationship. So first, sa'yo muna. Sige po. Okay. Siguro yung sa'yo yung about first loves. Can you tell me a little bit about yourself? Nagkaroon ka na ba ng first love? And why do you think you fell in love with that person? Well, sa akin po, syempre naman meron po. Syempre naman. Mga high school pa po ako nun. Opo. And madami din po, medyo unexpected po kasi siya kasi yung girl na nagustuhan ko po,
hindi po siya ganun kakilala, hindi po siya ganun sikat sa school namin. And she's also, mahilig din po siya sa music. Mabait po ang ugali niya and family-oriented. Kaya siguro nagustuhan ko po yung taong yun. And siya po siguro yung pinakauna ko pong nagustuhan. That's nice. Sean, sa'yo naman. Sa'yo parang medyo you're in a relationship and whenever there are problems, you're gonna fight for it. Yes. When was the last time you fought for somebody? December 2020. Wow! May something talaga siya. Straight to the point, diba? December 2023, yung yun nga nakwento kanina, may 5 years of relationship. Siya yung kinoconsider kong totga, the one that got away. Tapos, nilaban ko yun hanggang January, nagkaroon pa ako ng malalang car accident noon. Tapos, pero wala eh. Wala akong contact sa kanya at all. Kasi naka-block na ako sa lahat. Tapos, sorry nagkwento na ako. Pero, ayun yung huli kong pinaglabanan daw. Did you regret it? Opo, yes. Pero, ngayon, nag-move on na. Siyempre, kailangan di tayo maging ano lang, sad boy. Kailangan din natin move on. Alright. Continue lang ang life, diba? Thank you for sharing that. Okay. Sa'yo naman, Seb. Medyo na-mention mo na kanina na you also had a relationship that ended. Yes po. Did it end good or did it end bad? And how do you think you handled it? Una-una po sa lahat, may issue po kayo natin. Medyo. There. For me, how did I handle it? Yeah. I think showbiz helped me handle it well. Kasi siya, it was a 3 to 4 year relationship na rin. Almost 4 years. 4 months na lang, 4 years na. Since college yun. So, buong college na kasama ko. We've already planned everything. Ang hirap kasi kapag nag-invest ka na sa tao. Yes. But I think showbiz helped me handle it well because of the distractions na nakapag-taping ako, na nawawala yung utak ko dun sa emotions ko talaga. And then whenever I'm acting, kumari sa mga serye na napapasukan ko po, dun ko siya napoportray. So, ang naging ang escape ko, or yung outlet ko ng pag-move on is through showbiz, yeah, through work, and which helped me a lot. Pero I would say yung breakup naman, ang hirap niya yun, kasi it's a good breakup, so it's a civil breakup naman. So walang nagkamali, sadyang alam niyo na talaga sa isa't isa na hindi talaga kayong para sa isa't isa. So it's something like you fell out of love? Parang ganun. Probably it's because we're both going out in different speeds. Or yun. So, ang hirap tanggapin na walang nagkamali. Yun. But are you... Alright now, are you optimistic that you'd be able to handle a relationship better? Uy, grabe yun. Parang nasa I would say, knowing myself, ayoko muna mag-rush into anything, especially in relationships. It's not dahil hindi pa ako ready mag-commit, pero I think there are stuff na kailangan ko i-experience on my own muna. And especially ngayon growing up in 23, madami pa talaga akong pagdadaanan. So I want to be selfish for myself. So parang gano'n, kasi ang hirap kapag may natatamahan ng ibang tao. But hopefully, whenever the time is right, kaya ko yung magmahal na sobra-sobra po. Alright. Thank you guys for sharing your stories. Thank you, Sir John. Thank you, Sir John Bueno. And now, let's move to Mr. Pao Canyamo of TikTok Philippines. Hi guys, first and foremost, congratulations. So I would like to ask first, of course, kay Sean and Akira. You mentioned earlier that this is your first single. So what was your reaction when you heard na mayroon na kayong first ever single under GMA playlist? First reaction, to be honest, natawa ako. kasi hindi ko talaga ma-imagine na magiging recording artist or magkakaroon ng single. Since yung path ko is nakatutok lang ako sa performance ng acting. Tapos, nung presento mong GMA playlist, parang
bago to ah. Parang very foreign for me. So, ayun yung naging reaction ko. Pero, hindi, yung natawa ako in a way na good. Hindi naman yung parang pinagtawan ako sa sarili ko. Parang natawa lang talaga, parang nangyari talaga ito. Ganun. Pero I'm super thankful sa Jamie Blades. Ayun yung sincere feelings ko about having a single. Sa akin po, first reaction, naguluhan. And medyo grateful. Medyo mixed emotions were. Kasi po, before po ng nag-start pa po ng Campus QT. Hindi po kasi ako nakapasok po ng top 10 sa Campus QT. And ako po yung na-receive ng Playlist Choice Award. And dun po, I was really thankful kasi napagbigyan po ako ng isa pa pong chance na ipagpatuloy ko po yung pangarap ko po. And dahil nag-start po ako siguro mga last year pa po eh. Naka-2 audition po ako sa Sparkle and di po ako nakuha. Pero na-call back naman po ako for the show. And di po ako Sparkle nun. And show po siya sa AOS, All Out Sunday, and sa Singkilig. Doon po na medyo nagulat din po ako kasi hindi naman po kasi ako focus sa singing. More on medyo valuable po talaga ako eh. More on sports. And yung singing po na to parang marunong lang po talaga. Hindi po siya yung magaling ganun talent ako. And doon ko po parang kinontinue yung singing ko po sa show na yun. And doon po nagpa-practice din po ako. Hanggang sa nadala ko po siya sa Sparkle Campus QT. Yun po. Pag-up lang, in-expect niyo ba na ganito kabilis na magkakaroon? Or nagulat kayo talaga? Nagulat po talaga. Same version? Yes, parang yung present sa amin to after a month record. Hindi yung mga month. Mga more than a month. More than a month. Yes. Kasi right after the presentation sa amin, asir na agad. Voice lessons, ganun. Tapos present na ng songs, tapos practice na ng songs, tapos record na. So ganun kabilis. So, it. Thank you for Sally. Sally, this is your third single, diba? Yes. So, anong feeling naman or anong gusto mong takeaway ng mga audience mo from this single? From the single. Yes, especially for this. Mas masarap siya pakinggan pag umuulan. Ayun siguro. Kasi iba parang ako tinry ko rin na maaraw. Naiinis na. Hindi, pero I would say na gusto kong ma-takeaway nila dun sa song is yung value na it's okay to accept what once was, no? Kasi, especially nung nirelease namin yung song na to, ang daming reactions na ano ba itong kanta nito, bakit ngayon mo pa nirelease talaga, kaka-break pa lang namin. Bakit naman dinagdagan mo ba? Parang you're adding fuel to the fire daw, gano'n. But gusto ko sanang ipaalam sa kanila na ang point ng song is to accept it, you know. Kasi yun talaga yung makakapag-move on sa atin is to accept na nagmahal ka, nasaktan, pero alam mo pa rin sa sarili mo na kaya mo palang magmahal na ganun ka kasobra-sobra, diba? So, ang sarap pa rin sa feeling kahit alam mo wala na yung tao, pero knowing that you are capable to love someone endlessly. Why endlessly? But, ayun, yun yung gusto kong takeaway nila. Acceptance lang. Thank you so much, Thank you, bro. Thank you, Mr. Pao. And now let's move to Miss Bianca Jelly of GMANetwork.com. Hello, congratulations ulit sa inyo. Ayun. Ang question ko naman, anong naging challenge para sa inyo in the whole process of the release of your songs? Siguro yun nga, I think yung na-mention ko rin kanina is ang hirap na kantahin dahil andun ka pa rin sa stage na ayaw mo pang i-accept yung feelings mo. Dahil yung song na to na binigay ko sa akin, ayun, hardships of personally with relationships. So it was hard dahil
kailangan kong mag-preach ng something na hindi pa ako naniniwala. Yung parang gano'n yung feeling niya. So, kinakanta ko is, tanggapin mo na yan, o ano yan, mag-upan ka na. Pero andun pa ako sa stage na, ayoko ba? So, ang hirap na dahil yung emotions na napapakita ko is sobrang lungkot, pero dapat yung kanta is relief na dapat. So, doon lang siguro ako naghihirapan. But overall with my Jimmy Dale's family, sa help ko ni Miss Rocky, ni Miss family, ni Ate Rina Mercado sa nag-compose po. Very, very thankful ako sa kanila dahil napadaling po nila yung experience ko sa pag-record. I think wala pa yatang 2 days na gawa na po namin itong song. Mga final retouches na lang. Mas matagal pa yung rehearsals rather than dun sa mismong recording. But with their help, and very, very thankful po talaga ako sa GMA playlist dahil binigyan po nila ako ng pagkakataon na magkaroon ng third single. Ayun, with their help, sobrang naging okay lang po yung process. Ayun po. Saan po ang challenges na na-experience ko po ay siguro po sa biyaya. Biyaya. Kasi po sa DASMA po kasi ako napasok po. And every time na may workshop sa singing, and medyo nagsasabay din po kasi po yung singing workshop tsaka po sa acting workshop po yun. Kaya pag bibiyahe po mga 6 o'clock gising na po ako. Ay hindi, biyahe na po ako ng 6 o'clock. Tapos makakadating po ako sa Pasay ng mga 8. Then MRT pa, GMA. And buti po na ganun po kabait sila, Miss Bambi, kasi kahit late po ako, medyo hindi naman po ako pinapagalitan and naiintindihan po nila ako. And yun po, kaya nagpapasalamat po sa kanila kasi naiintindihan po nila. Ako naman po yung naging struggle ko nung ginagawa tong song is yung schedule. Kasi around July namin ito ni-record ata. May kakabukas na akong business nun na kailangan ko pagtutukan sa operations. And sobrang hirap kasi that time ang mind ko nasa business, but at the same time kailangan kong aralin yung song kasi hindi mo lang daw pwedeng kabisaduhan yung lyrics or yung melody or yung tune, pero kailangan ko din talaga sa buhay yung lyrics. So parang akong umaarte din kapag nagsising. So ayun yung naging struggle ko, especially nung recording. Parang I'm just going after the tune or the melody pero walang feelings pa. So kailangan ko talaga din i-focus yung lagyan ng emotions. So yun yung struggle kasi yung hirap, sobrang busy that time and yun lang po. Thank you. Ayun, thank you so much. Thank you, Miss Bianca Jali. Now let's proceed to Mr. Robert Requintira of Manila Bulletin. Oh my God! This is one question lang, guys. So now that you are pursuing a career in showbiz, so best advice na narinig ninyo as you journey sa pagpasok sa entertainment industry? Best advice para maging magaling artista, kailangan maging mabuti kang tao. Yun. Tapos bukod doon, kailangan may vision. So hindi ka lang basta dito para umasa sa fate or sa moment or sa break, pero dapat may vision ka para konti-unti small achievements get you to the bigger goal. Ayun. Sa akin po, based on experience, pero parang advice na din po siya sa daily life ko. Na, kasi po sa akin po, pag nagkamali po ako sa isang bagay, iniisip-isip ko po siya araw-araw, linggo-linggo, nasa sobrang tagal. And nabago ko naman po siya ngayon. Dahil pag nabigyan ka ng isang opportunity, gawin mo lang lahat ng best mo. And pag hindi mo nagawa yung best mo, for sure may magkakaroon ka ng isa pang opportunity. And gawin mo lang talaga yung best mo. And hanggang sa tuloy-tuloy lang po. And wag mong isipin yung pagkakamali mo and focus more on sa dapat mo kailangan gawin. Yun po.
Sa akin po, with my experience in showbiz, madami na rin kasi akong na-meet na kasalamuha na iba't ibang veteran actors or mga co-workers natin. Pinaka-takeaway ko lang na nakuha sa kanila is dalawa. Unang-una is yung tulad niya sinabi ni Sean, which is palagi kang maging mabuting tao. And ito, hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin siya, is never mix the art with fame. Kasi madami talagang like sa industry po namin, mas inuuna yung gustong pagsikat rather than focusing on what would make them known. Ganun, ano? So, like for example, sa acting, mas iniisip na ay, pag ginawa ko ito, sisigan ako, mga ganun, meron talagang sakit na ganun. But, ayun, if you focus on that passion or the art of being or portraying someone or something, parang eventually it will follow. Mas maganda pa rin na ginagawa mo yung mahal mo rather than napipilitan ka lang gawin to dahil kailangan mong gawin. Ganun. So, yun po yung advice na pinaka-the-best ko. Thank you. Thank you, Mr. Robert Riquentira. Next is Ms. Tessa Mauricio of Manila Times. Yes, hi boys, I'm over here. Just going to try to ask as good a question as Robert Riquentira. But I hope I won't disappoint. No, I'm just observing, no, that as young as you boys are, you seem to have, well, especially up here, you seem to have gone through so much in terms of your love life and pain and the hurt. I mean, yes, diba? Oh, I'm sorry, si Sean. Okay, sorry. And I suppose the two of you also shared your stories with us. And lahat naman tayong Pilipino mahilig kumanta. But most of all, I'm sure you were, even as young kids. But did you notice when you started singing after having your hearts broken, mas naging passionate, deep ba yung pag-express nyo ng mga kanta nyo? Yun lang yung question ko for the three of you. Yes po. Hanggang ngayon ha? Oo kasi nagpapaalala. Pero wonderful question po. Actually, it does eh. Nung nasabi niya po ni Sean kanina, which is, may sinabi siya na nung first time niya mag-record nga daw is parang kinakanta niya lang, no? Parang binibigyan nila yung mga chords mo gano'n. Pero kailangan talaga po may feelings eh, no? Yun yung talagang nagpo-push or yung nagbibigay ng flavor dun sa kanta. Especially pagdating sa mga love songs kasi iba yung tunog na eh. Pag in love ka eh, or kapag malungkot ka, iba pa rin yung tunog na sa malungkot na kanta. So I think it does play a big role. And ayun, siguro feelings inspire music. Yun ang natutunan. Sean, does it help you move on? Kasi parang, obviously, yung pinaka-mahaba 5 years. Yes. The one that got away. Yes. Siguro, yes po, kasi I'm moving on na rin po kahit before mag-recording. Pero nung nag-record ako, parang watching my videos, kasi may live version din kaming na-record nito. Parang, naisip ko lang na, napanood kaya ito, yung ex ko. Kasi parang patama din talaga to sa relationship namin. Tapos, ayun, parang naisip ko na lang, nagpapakadalulo ako na kung napanood man niya, edi sana, ganito yung na-feel niya, tapos ganito ngayon na-feel ko. It helps us move on, kahit na wala kami naging closure. So at least, kahit pa paano, yung pagiging dalulo ko, nakakatulong sa pag-move on ko. Yes. Wow. Yes. You were also sharing with us. Sa akin po, yung song ko po kasi, in love po yung akin. Oh, so happy ka. Yes, so happy po. Yung high nung love. Oo. Pero it really helps din also pagka meron kang pinanghuhugutan. Siguro po meron po, lalo na po sa daily life. Kahit magsasarado ka lang ng rep, lalaksa mo pa. And so, impressed that you boys are very open, no, with your, usually the girls, they tend to share a little bit more, pero the three of you seem to be very open, but comfortable kayo sa amin talaga. Cozy kasi yung place, no? Yes, but I wish you all the best for your singles, and we at least music, diba, helps in everything, diba?
ba, maka-move on, ma-inspire, and I'm sure you'll do that also for the people who will listen to your new single. So congratulations. Thank you po. Thank you, Miss Tessa. Now, for our last question, we have Mr. Rocky Batara of TV series Space. Hello po. First of all, congratulations sa inyong tatlo sa bagong single and sa success mo. Bali yung first question ko, most of you, lalo na si Sean, si Seth, and susunod si Akira naman is pumasok na sa showbiz. So, sa inyo ba, ano yung mas mahirap? Kumanta or umacting? And do you believe ba na sinasabi nila pag magaling daw kumanta is magaling umacting? So, manahin natin si Seth. Actually, umaagree ako dun sa sinabi mo na kapag magaling kumanta, magaling umarte. Nakuha ko yung insight na to from Ate Jen Maravilla. Nakwento niya sa akin na ang pagkakanta daw, it's like acting or pagdadialogue. Dahil same with acting, kailangan may feelings, and same with singing, kailangan may feelings. And hindi man natin siya na-recognize agad, pero yung pagde-deliver natin ng lines, may tono rin yan eh. Diba? Pag pagalit, tumataas. Pag malungkot, bumababa. So, I would say it, ano sila, no? Parang relatively close. It complements each other. So, ayun, yun siguro yung biggest takeaway ko. So, masasabi ko, somehow, medyo natotoo yung ano, pag magaling ako kumanta, magaling kumanta, and vice versa. Thank you, Seth. Next. Si Hello, Sean. Rocky. Laki na ng kaniyat mo. Fit na. Pero to answer your question, yes, pag magaling ka kumanta, feeling ko magaling ka rin kumarte. For me, to be honest, mas mahirap kumanta kaysa kumarte. Dahil siguro may problem ako sa voice eh. Personally, they struggle. Kaya ako nag-join din ng theater to improve my speech, my voice, tapos ayun, now that I'm singing, parang mas mahirap maglagay ng emotion kapag ka kumakanta. Kasi sabihin natin may technicalities pa rin yan kahit na sobrang in the zone ka. Like in the zone ka, galit ka pero kumakanta ka, pero kailangan pa rin yung technicalities na maabot yung range and stuff. So once na adjust ka na doon, feeling ko pagdating sa actingan, batak ka na. Kasi pag umaarte ka naman, emotions, okay, lalabas emotions. Hindi mo naman kailangan, ayusin yung voice mo kasi kusang lalabas yung voice mo pagka umaarte. Pero sa singing may sinusunod ng melody, may tune. So, that makes it hard sa singing. So, yun. Thank you, Sean. Well, sa akin po, napansin ko lang po nung nag-workshop po ako ng acting and sa singing. And buti na lang po, nandito din po ako kasi ngayon ko lang din po na-realize na ang pagkakanta po dapat nagbibigay ka din ng emosyon. And parang acting lang din po na pag nag-scene work, dapat nagbibigay ka ng emosyon kung anong kahit anong sinasabi mo, dapat may emosyon yun. And napansin ko po sa sarili ko na pag nagiging seryoso po ako, nawawala po yung personality ko. And parang pag gumagawa po ako ng scene work, parang hindi po ako yung taong yun. And kaya yun din po yung napansin po ni Miss Ana sa akin na kailangan ko pa ilabas yung aking personality, not just in acting but siguro din po sa singing. And para sa akin po, mas hirap po ako sa pagkanta. And siguro po, hindi ko po alam bakit, pero pag nasa CR naman po ako, ayos, okay naman po yung pagkakanta ko po. Pero pag nag-perform po ako, napapansin ko po talaga may pagkakamali. And ganun din po sa acting. And second to the last question ko, since yung mga song nyo, combination ng Broken Heart at In Love, kailan sa inyo mahirap mag-interpret ng song? Pag broken hearted ka o kung in love? And siguro si Sir muna. Personally sa akin, pag in love, mas hirap akong kumanta pag in love. Siguro dahil na-overwhelm ako. Dahil masyado akong masaya ngayon, parang happy-go-lucky lang. Parang ganun kasi yung nagiging emotion. Pero kasi kapag malungkot ka, parang
it's not something na lagi mong pinapakita, diba? Na so, with a regular person, pwede ka maging masaya eh. Diba? May pag-usap ako sa'yo ngayon, Sir Rocky. Masaya ako, ganyan. Pero hindi kita kayang harapin na malungkot. So I think when it comes to singing sad songs, yun yung nagiging outlet ko para magbuhos ng emotion. So I think, yeah, it's easier for me to sing sad songs. Totoo, mas damang-dama po. Mas damang-dama po yung kanta pag malungkot. Kasi po pag masaya po kasi, masaya naman po ako, pero pag kumakanta po ako, parang hindi ko po siya ma-apply sa pagkakanta. Pero pag malungkot po yung kanta, talagang damang-dama ko po yung kanta sa beginning hanggang sa dulo ng pagkakanta ko po. Kaya, yun. For me, mas mahirap kumanta ng In Love kaysa sa sad song kasi ewan ko, naisip ko pagka kakanta ng In Love songs, parang gumagawa ng comedy. Di ba mas mahirap mag-comedy kaysa mag-drama? Parang ganun lang naiisip ko, kaya siya mas mahirap. And last question ko na lang, ang ganda ng career path niyo and iba-iba yung naging path niyo, career path niyo sa pagsikat. So ano maging advice niyo siguro sa mga nagsisimula pa lang na maging singer o maging actor na kagaya niyo is dumaan din kayo? Siguro yun lang rin yung ipapass down ko lang yung advice na nabigay sa akin, which is love the art first and everything else will follow. So yun, passion over everything else. Yun lang. Well, sa akin po, pagpatuloy lang po. Kasi, wag lang, sa akin po kasi, I don't expect much, pero mas masarap po kasi sa feeling pag unexpected na nangyari sa buhay mo. Pero pagpatuloy lang po yung gusto mo, and kasi pag gusto mo talaga, magagawa mo talaga siya. Siguro yung message ko sa mga aspiring artists dyan, ang message ko dito sa sarili ko, improve your social media. Kailangan numbers is labanan yun. Pangalawa, yung skills. Kailangan padamihan kayong skills. And pag meron ka ng confidence, magkaka-confidence ka naman eh. Tapos try lang ng try. Alright, thank you Sean, Akira, and congratulations. Thank you very much. Thank you, Sir Rocky Batara. It's so nice to hear the creative process of your songs, and congratulations again, guys. But before we conclude this, let's have a photo op. Please stand up. Look at the camera. Here, please. Here na lang. Okay, Ate Mary, 1, 2, 3. Okay, another one. Okay. So center po. 1, 2, 3, smile. And one more. 1, 2, 3, smile. Sean, forward, Sean. Yeah. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Thank you. Here, guys. 1, 2, 3. Okay ka na. Sabi ng blazer mo. Kaya, sabi ng blazer. Okay, any last message to the press, and please invite them again. Sa mga press po na dumalo sa amin ngayon sa MediaCon, maraming salamat po talaga. Thank you very much. At sa mga pinag-stream ang single namin, Get Through, i-stream po yan sa lahat ng streaming platforms. Abangan ko po kung magkakaroon pa po ng isa pa pong mga kanta. Sana kayo pa rin po mag-PR sa amin at pakinggan po ang aming mga kanta. Salamat po. Thank you. Ayun, una-una, maraming salamat po ulit sa oras po ninyo. Thank you dahil napakinggan niyo po kami live. Thank you po sa Sparkle and sa Jimmy Gladys for having us here, for giving us this platform po na mapakita po sa inyo ang aming mga pinaghirapang single. Po-promote ko na rin po. Hopefully, masubaybayan niyo po po ang single Dikit every 8:50 p.m. po siya. And stream our songs na po. Stream Go It on all streaming platforms. And follow us on social media accounts. But yeah, once again, thank you po sa lahat po. Okay, that officially concludes our media conference for this afternoon. Once again, to all of you who joined us, thank you so much for taking your time, and we'd also like to extend our gratitude to the Grand House for being our official partner this afternoon. Okay.